Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Noong bago-bagumpisa ang 2025 NBA Draft ay hindi naging maganda ang impression ng mga team at ng mga fans kay Ace Bailey. Ang sinasabi bilang one of the most talented players sa draft class na ito. Hinahalin tulad nga siya sa mga tulad ni Paul George at Jason Tatum, mga solid shot maker na may magandang size para sa wing position. Ganun pa man, umani nga siya ng mga haters nang kumalat ang mga balita na hindi ito sumipot sa kahit isang workout at may mga last minute na pag-cancel siya sa mga team na nag-invite sa kanya. Lahat ito sa dahilan na may target team siya na gusto nang mag-draft sa kanya at tila ba hindi nga ito masaya nang ma-draft siya ng Utah Jazz. Ganun pa man, matigas nga si Danny Ainge at ang Utah Jazz at draft siya nito sa ayaw niya o sa hindi. Kahapon sa tapatan nila ni KD at ng Houston Rockets ay agad siyang ng trash talk sa 4-time scoring champion. Kaya naman sinabihan siya ni KD na tumahimik lang dahil baguhan nga daw ito. Maupo na lang nga daw ito mga kaibigan. Well, hindi naman nagpahiya si Ace Bailey at nagpakita siya ng very solid performance. Nagtala siya ng 25 points, 6 rebounds, 3 assists and 2 steals on a very efficient 11 of 16 shooting sa field. Pinakita niya nga ang kanyang elite scoring ability. Subalit madami nga talaga sa NBA ang may kakayahan na gawin ito. Ngunit ang isang bagay na nagse-separate sa mga great players and good players ay ang consistency. May mga player na tulad ni D'Lo at Kyrie Irving. Kayang gumawa ni D'Lo ng 30 points sa isang game. Subalit nagkakaiba lang nga sa consistency, kaya naman considered as a star player si Kyrie Irving habang si D'Lo naman ay maglalaro lamang bilang backup nito. Sa ngayon ay solid potential nga pinapakita ni Ace Bailey as a player. Pinatalsik na din niya ang kanyang agent na bukang sabog at lutang palagi. As long as may tamang tao na gagabay sa kanya ay may bright future siya mga kaibigan. Dahil at the end of the day ay mga 18-19-year-old lamang ito na may more than $10 million na sa kanilang pangalan, kaya naman madaling maligaw ng landas ang mga batang to kung walang gumagabay sa kanila na marunong humawak ng pera at hindi nasisilaw sa pansamantalang kasikatan at kayamanan na dala ng pagiging atleta. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa balita na ang free agent Malik Beasley ay target nga ng number 1 seed sa East last year na Cleveland Cavaliers. Walang duda na makakatipid ang Cavs sa kanya. Bago nga siya masangkot sa mga issues sa labas ng court na related sa gambling ay handa na mag-offer sa kanya ang Detroit Pistons ng kontrata na aabot sa $40 million at ngayon ay posible itong makuha ng Cleveland Cavaliers sa minimum level lamang. So malaking tipid nga talaga yan mga kaibigan. Tiyak din na swak siya sa perimeter and outside shooting oriented na opensa ni Kenny Atkinson na madaming nakuhang play mula kay Steve Kerr sa Golden State Warriors. Nag-average nga siya ng 16 points per game on 42% shooting sa 3-point line last season. Ang tanging katanungan dito ay kung magandang ideya ba na ang magiging backup shooting guard ni Donovan Mitchell ay isang player din na butas ang perimeter defense. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?